Mga kaibigan, welcome back. Ito ang pag-uusapan natin. Coach Tim Cone ayaw i-coach ang Gilas sa SEA Games kung hindi kanyang pool ang maglalaro. Pero sinabi ng SBP, ibang Gilas team ang ipapadala dito. Mukhang maganda yan ha. Sino-sino kaya yan? Ang Gilas Pilipinas po ang defending champion sa SEA Games at meron na naman po pala tayong SEA Games ngayong December at pinagpaplanuhan na po ito agad ng Gilas at ng SBP. Ayon po sa report kanina lang ng Spin, maraming salamat po. Ito po yung sinabi ni Coach Tim. I don't think there is anything being decided. The only thing I have said to the SBP is that if we can't bring our roster, then I'm really not interested in coaching it. I'm not going to leave Ginebra to coach it. That's for sure. I'm not going to leave them in a bind. They are trying to figure something else out. So sinabihan po ni Coach Tim ang SBP na kung hindi yung Gilas pool niya ang players dito sa Asian Games ay hindi daw talaga siya interesado mag-coach dyan. Dagdag pa niya, if we can't bring the group and get experience together, there is no reason for me to go and for me to take a team and leave Ginebra, which is going to be ongoing. I really don't have any interest with that. At base dito sa mga nabasa ko, ayaw ni Coach Tim na i-coach yung Gilas dyan sa SEA Games kung bago o iba ang players kasi mahirap daw talaga ituro ang offensive at defensive system ng Gilas, lalong-lalo na daw yung triangle offense sa maiksing panahon. Kasi po mga kaibigan, ang concern talaga dito sa SEA Games sa December ay yung availability ng mga players. Kasi ongoing po ang B-League, ongoing ang KBL, pati na rin po ang PBA at college leagues natin. Andyan lahat po yung mga Gilas players natin lahat. Hindi naman yan FIBA break mga kaibigan. So hindi po talaga available ang Gilas players natin. Kaya pinagpaplanuhan na agad ito ng Gilas at ng SBP. At eto, sinabi po ng isang araw ni Miss Erica D na ang initial na plano ay it won't be the same team. Pero nilinaw naman po niya na hindi pa po ito final at possible pang mabago, pero kita naman po natin na hindi talaga available ang players natin dyan. Dagdag pa po ni Miss Erica, we also want to give a chance for the next generation to be able to compete internationally at an elite level. Maganda yan mga kaibigan at parang clue yan. Sino kaya ang bubuo sa Gilas natin na ito para sa SEA Games? Possible mga bata talaga, sino-sino kaya yan? Honestly mga kaibigan, nahihirapan ako mag-isip kung sino-sino kasi ongoing din ang UAAP at NCAA. Pero kutob ko talaga, Quentin Milora Brown, pasok ko yan dyan. Maglalaro yan dyan. Kasi 1 year lang po yan sa UP, tapos na yan mga kaibigan. So pre-agent na siya. Alanganin din naman siya makalaro dito sa KBL dahil sa requirements pati na sa Japan B-League. So malamang available siya dyan. Free agent din po etong si Renza Bando. Kung hindi pa din siya makapirma sa KBL or Japan, malamang maglaro din siya dito. Kasi Gilas player naman talaga to mga kaibigan. At eto si Jeyo Chu, free agent din. Baka makasama to. At malamang sa malamang, eto naturalize natin dyan si Ange Kwame. Kasi hindi pwede si JB, ongoing ang PBA, di ba mga kaibigan? At sa coach naman mga kaibigan, kung hindi pwede si Coach Tim at ayaw niya mag-coach dahil ibang player, may ibang coach na po na sinisipat para sa Gilas team na ito. Eto mga kaibigan dito sa SEA Games. Para sa akin mga kaibigan, sa ganitong lower competition ng Gilas, maganda po talaga Team B o may Team B tayo, yung ibang Gilas players, especially mga bata, para naman mabigyan sila ng magandang pagkakataon at possible silang pamalit kung may injured sa main roster ng Gilas. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo dito? Mag-comment ka po sa baba at syempre i-like and subscribe mo rin po ako. Maraming salamat po.